Magandang umaga po sa lahat ng ating kababayan dito sa Gitnang Silangan. Ito po si Ferdinand Cueco, isang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang ilan sa mga maipapayo ko sa ating mga kababayan na nag-a-abroad, lalo na yung mga tumatagal na o mga baguhan pa lang, ang isa sa mga pinakamagandang advice na maibibigay ko po sa inyo ay unang-una syempre ang disiplina sa sarili. Dahil kapag nag-abroad ka, maraming mga challenges ang iyong masusubukan. Hindi lamang sa personal na buhay, sa trabaho, at kung sa ano pa, marami pong mga darating yan. Kaya kailangan nating pagandahan yung ating pag-abroad. Syempre, napaka-importante kung meron ka kasing disiplina, mas malayo ang mararating mo. At ang ilan pa sa mga advice na pwede nating maibigay sa ating mga kababayan. Unang-una, syempre, kailangan magkaroon ka ng malinaw na layunin. Dapat meron kang goal. Bakit ka ba nag-abroad? Para saan ba yung pag-abroad mo? Para ba sa pamilya mo? Para ba sa pagtatapos ng pag-aaral ng mga anak mo? O baka may personal kang layunin? Diba? Dapat malinaw yung mga reasons mo kung bakit ka nag-a-abroad. Kadalasan kasi sa mga kababayan natin, kapag nag-a-abroad sila, ay nawawala sila sa mga goal nila. Doon napapariwara yung pagiging pag-a-abroad nila. Kumbaga nakakalimutan nila yung mga layunin nila. Make sure na alam mo yung mga goals mo, alam mo yung mga rason mo, bakit pinili mong malayo sa pamilya mo at nang makapagtrabaho sa ibang bansa. Pangalawa, mag-ipon ng matalino. Smart saving. Gumawa ka ng budget plan. Gastos, ipon, remittance. Hindi pwedeng lahat remittance. Kailangan meron ka ding tamang pag-iipon para sa sarili mo. Dahil tandaan natin na tayong mga OFW ay hindi naman forever dito sa bansang pinagtatrabahuan natin, kundi tayong mga temporary worker lang din. Darating at darating yung panahon na matatapos yung mga kontrata natin. Or sa mga palad, kung minsan natitigil yung trabaho natin sa mga unforeseen circumstances. For example, bigla nagkaroon ng giyera. For example, bigla nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng isang bansa. Nagkaroon ng Saudization, nagkaroon ng mga hindi inasahang pangyayari. So dapat ready tayo. Kaya napaka-importante na habang sumasahod tayo ng maayos, dapat nakakapag-ipon din tayo ng maayos sa ating mga pinagtatrabahuan. Mag-invest para sa kinabukasan. Bakit natin sinasabing mag-invest para sa kinabukasan? Napaka-importante ng financial literacy kapag nag-abroad ka. Ito yung mga karamihan sa mga OFW natin ang nakakalimutan yung magkaroon ng financial literacy. Bagamat, napakaraming programang binibigay ng ating mga embahada, mga Filipino community regarding sa financial literacy, pero sinasawalang bahala natin. Kaya ang nangyayari, pagdating ng pagtatapos ng ating kontrata, karamihan sa ating mga kababayan, wala silang ipon at may mga utang pa, di ba? And of course, kailangan alagaan ang kalusugan. Napaka-importante yan. Dito sa abroad, mag-isa ka lang. Walang titingin, walang mag-aalaga sa'yo. Kaya napaka-importante na alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Bagamat may mga health insurance, pero iba pa rin. Kung maayos ang iyong pangangatawan, makakapagtrabaho ka ng maayos at makakayos ka sa mga klase ng sakit, di ba? Naghanap ng tamang support system. Lalo na kung na-homesick ka, importante din yon. Ang unang-unang kalaban ng mga kababayan natin na nag-a-abroad ay yung pagkakaroon ng homesick. May mga iba sobrang nababaliw na, hindi na alam yung gagawin. So ano ba yung mga paraan na pwede natin gawin kapag nakakaranas tayo ng mga homesick? Maraming Filipino community ang nag-o-offer ng mga iba't ibang activities. Just be with them. May mga ibang community na tumutulong para mas lalo kang mag-grow sa iyong trabaho. May mga community na may mga nagbibigay ng mga recreation, ng mga sports activity. So napakarami. Huwag ka lang pumunta sa mga maling kaibigan o maling community dahil baka lalo ka lang mapahamak. Panatilihin din ang ugnayan sa pamilya o yung relationship mo sa mga family. Dito sa digital world, napakadali na makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay. All you have to do is to have a constant communication with them. Kailangan makipag-usap ka, makipagkumustahan, kumustahin yung mga anak mo. Diba? Para at least nagagabayan mo pa rin sila at hindi ka na rin ma-homesick, syempre. At ang isa pa, dito kasi sa OFW, porket tumatanggap tayo ng sahod, ng pera buwan-buwan, so parang okay lang sa atin kung minsan ang mangutang. Pero
nakakalimutan naman natin na napapasobra yung pangungutang natin sa bangko, sa mga kaibigan, sa mga taong malipit sa atin. So ang nangyayari, nababaon tayo sa utang at ang mga sinasahod natin napupunta lang sa pagbabayad ng mga utang natin. So hanggat maaari, iwasan mong mangutang. And finally, kailangan paghandaan mo yung pagbabalik sa Pinas. Dapat meron ka ng mga plan, meron ka ng mga plano kung ano yung mga pwede mong gawin kung sakali mang umuwi ka sa Pinas. Pwedeng meron ka ng naisip na negosyo, maliit na negosyo, may mga livelihood plans ka na, pwedeng nakapag-training ka na sa mga crash courses dito sa Saudi para at least pag-uwi mo ng Pinas, meron ka ng sapat na kaalaman kung paano magtayo ng negosyo. Dapat lagi kang handa at laging may backup plan. Kaya yun lamang po ang aking maipapaya sa ating mga fellow OFW dito sa gitnang silangan at kung saan mang lupalop ng mundo kayo nandoon. Kaya maraming salamat po at naway meron po kayo natutunan sa ating mga simpleng payo para sa ating mga kababayan abroad. Paalam! Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué?